Naisip mo na ba kung ang simpleng prutas ay maaaring makasama sa iyong kalusugan? Sa edad na 60 pataas, nagbabago ang ating katawan. May mga prutas na mapanganib at mayroon ding nagbibigay buhay. Ngayon, ibabahagi ko ang 4 na dapat iwasan at 4 na dapat kainin. Tara, simulan na natin. 4 na mapanganib na prutas para sa mga senior. Ikalawang bahagi, unang bilang. Suha o grapefruit, ang prutas na nakakasagabal sa iyong mga gamot. Sa unang tingin, ang suha ay tila isang napakagandang bahagi ng isang masustansyang almusal. Ngunit para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang prutas na ito ay nagtatago ng isang seryosong panganib sa loob ng ating katawan. Bakit ito nagiging mapanganib para sa atin? Habang tayo ay tumatanda, ang ating atay at mga bato ay hindi na kasing bilis magtrabaho tulad ng dati. Kapag hinarangan ng suha ang enzyme na ito, ang iyong mga gamot para sa presyo ng dugo o statins para sa kolesterol ay hindi na nailalabas ng maayos. Sa halip, maiipon ang mga ito sa iyong dugo sa isang antas na nakakalason na. Maaaring maramdaman mo ang panghihina ng mga kalamnan, hindi maipaliwanag na pagdurugo, o kaya ay ang kakaibang kaba at tibok ng iyong puso. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, ang pagkain ng suha habang umiinom ng maintenance na gamot ay katumbas ng pag-inom ng 10 beses na dosis ng gamot na iyon sa loob ng isang araw. Napakadelikado nito para sa iyong puso. Naalala ko ang aking pasyenteng si Frank. Siya ay isang masiglang lolo na laging kumakain ng suha tuwing umaga kasabay ng kanyang gamot. Isang gabi, bigla siyang dinala sa emergency room dahil ang kanyang presyon ay bumagsak ng husto at ang kanyang katawan ay naging sobrang hina. Hindi niya alam na ang kanyang paboritong prutas ang dahilan kung bakit naging laso ng kanyang gamot. Kaya naman, pakiusap, itigil na ang pagkain ng suha kung ikaw ay may iniinom na mga mahahalagang gamot. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay para sa isang hiwa ng prutas. Kung kailangan mo ng bitamina C, mas mabuting kumain na lamang ng maliit na dalandan o makipag-usap sa iyong doktor para sa mas ligtas na opsyon. Ikalawang bahagi, ikalawang bilang, seresa o cherries, ang matamis na bitag para sa asukal at kasukasuan. Ang seresa ay madalas nating iugnay sa mga masasayang alaala ng tag-init at mga matatamis na pie. Ngunit ang katotohanan, ang prutas na ito ay punong-puno ng asukal at natural na asido. Sa isang maliit na tasa lamang ng seresa, mayroon ka nang nakuhang halos 20 gramo ng asukal. Ang ating metabolismo sa edad na 60 ay sadyang bumabagal na. Hindi na kayang ilabas ng ating katawan ang ganito karaming asukal ng mabilis. Kaya naman nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang mataas na asukal na ito ay nagiging sanhi ng pamamaga sa ating mga kasukasuan. Kung ikaw ay dumaranas ng pananakit ng tuhod, arthritis o gout, ang asido mula sa seresa ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Maaaring mapansin mo na pagkatapos kumain nito, mas mahirap nang igalaw ang iyong mga daliri o tuhod sa susunod na umaga. Ang mga pananaliksik ay nagpapatunay na ang mga nakatatandang may problema sa insulin ay madaling makaranas ng brain fog o panlalabo ng isip dahil sa sobrang asukal na ito. Marami sa aking mga pasyente sa klinika ang nagtataka kung bakit sumasakit ang kanilang mga kasukasuan pagkatapos ng isang salusalo. Akala nila ay dahil sa panahon, pero madalas ay dahil pala sa mga matatamis na prutas na kanilang kinain. Ang seresa ay masarap, ngunit ang presyong ibabayad mo ay ang iyong kaginhawaan. Mangyaring limitahan ang pagkain nito o mas mabuti pa ay pumili ng mga prutas na mas mababa ang asukal. Bago tayo magpatuloy, magkomento ng stay sharp kung handa ka ng protektahan ang iyong mga kasukasuan mula sa pamamaga. Mas mainam na kumuha tayo ng sustansya mula sa mga sariwang prutas na hindi magdudulot ng sakit sa ating katawan. Ikatlong bilang, saging, ang panganib ng sobrang potassium para sa ating mga bato. Sa buong buhay natin, itinuro sa atin na ang saging ang pinakamabuting merienda sa mundo. Ito ay madaling balatan, masarap at puno ng potassium na laging sinasabing mabuti para sa ating puso.
Ngunit para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang saging ay maaaring maging sanhi ng isang seryosong kondisyon na tinatawag na hyperkalemia. Ito ay ang pagkakaroon ng sobrang taas na antas ng potassium sa ating dugo. Bakit ito nagiging mapanganib sa ating pagtanda? Ang ating mga bato o ang ating mga kidneys ay nagsisilbing filter ng ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga filter na ito ay hindi na kasing talas o kasing bilis magtrabaho tulad noong tayo ay nasa edad 30 pa lamang. Marami sa ating mga senior ang umiinom ng mga gamot para sa blood pressure, gaya ng ACE inhibitors o mga gamot na nagpapanatili ng potassium sa katawan. Ang mga gamot na ito ay nagpapahirap sa iyong mga bato na ilabas ang sobrang potassium mula sa saging. Kapag ang potassium ay hindi na ilabas, naiipon ito sa iyong daluyan ng dugo at nagiging banta sa normal na pagtibok ng iyong puso. Maaaring maramdaman mo na ang iyong puso ay tila kumakaba o tila lumulukso ang tibok nito ng hindi normal. Maaari ring makaramdam ng matinding panghihina sa iyong mga binti o biglaang pagkahilo habang naglalakad sa parke. Ito ang mga bulong ng iyong katawan na nagsasabing may mali na sa iyong system. Ayon sa mga medikal na pananaliksik, ang pagkakaroon ng sobrang potassium ay hindi madalas napapansin, ngunit maaari itong humantong sa biglaang paghinto ng tibok ng puso kung hindi maaagapan. Pakiusap, huwag kumain ng saging araw-araw. Itigil ang nakagawiang pagkain nito bilang permanenteng bahagi ng iyong almusal nang walang pasubali. Ang katamtamang pagkain o moderasyon ang iyong pinakamabuting kaibigan sa yugtong ito ng ating buhay. Ang potassium mula sa pagkain ay mahalaga, ngunit kailangan itong maging balanse. Naalala ko ang aking pasyenteng si George. Siya ay mahilig kumain ng 2 saging tuwing umaga habang nagbabasa ng kanyang dyaryo sa beranda. Napansin niya na lagi siyang hingal at tila mahina ang kanyang mga tuhod kahit wala naman siyang ginagawang mabigat. Matapos naming suriin ang kanyang kinakain at bawasan ang saging sa 2 beses na lamang sa isang linggo, bumalik ang kanyang sigla at naging normal ang tibok ng kanyang puso. Kaya sa halip na saging araw-araw, subukan ang ibang prutas na mas mababa sa potassium o kumonsulta muna sa iyong doktor upang malaman ang tamang antas para sa iyo. Ika-4 na bilang, mga tuyong prutas o dried fruits ang nakatagong bomba ng asukal. Madalas nating makita ang mga pasas, dates, at dried apricots sa mga health food aisle ng ating mga grocery store. Mukhang napakasustansya ng mga ito dahil galing sa prutas, hindi ba? Pero ang totoo, ang mga tuyong prutas ay mga sugar bomb na nagtatago sa likod ng kanilang kulubot na balat. Kapag tinanggal ang tubig sa isang prutas, ang natitira ay purong asukal na naging sobrang siksik o concentrated. Bakit ito lason para sa ating mga nakatatanda? Ang ating metabolismo sa edad na 60 ay bumabagal na at ang ating katawan ay nahihirapan ng magproseso ng malalaking bugso ng asukal sa dugo. Bukod sa asukal, ang mga produktong ito ay madalas na nilalagyan ng mga preservatives gaya ng sulfites upang manatiling maganda ang kanilang kulay at hindi agad mabulok. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa iyong bituka at maaaring maging sanhi ng hika, migraine o malalang pamamaga sa katawan. Napapansin mo ba na pagkatapos mong kumain ng isang dakot na pasas ay bigla kang inaantok? O kaya ay nakararamdam ka ng hirap sa pagdumi at tila laging malaki o bloated ang iyong tiyan? Iyan ang tinatawag nating sugar crash. Ang iyong asukal sa dugo ay mabilis na tataas na magbibigay ng panandaliang lakas, ngunit pagkatapos ay biglang babagsak na nagiiwan sa iyo na sobrang pagod at walang sigla sa hapon. Ang mga pag-aaral sa nutrisyon sa Amerika ay nagpapatunay na ang madalas na pagkain ng tuyong prutas ay nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes at nagpapalala sa mga pamamaga sa buong katawan. Pakiusap, bitawan mo na ang supot ng mga tuyong prutas na iyan. Itapon o ipamigay ang mga pasas at dates na puno ng preservatives at asukal. Simulan mong palitan ang mga ito ng mga sariwang prutas na puno ng tubig at natural na fiber.
Ang sariwang prutas ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang makuha ang tamang sustansya nang hindi sinisira ang iyong blood sugar. Nakita ko ang malaking pagbabagong ito kay Martha, isang lola na mahilig maglagay ng maraming pasas sa kanyang oatmeal tuwing umaga. Palagi siyang nakararamdam ng indigestion o hirap sa tiyan at madalas ay sumasakit ang kanyang ulo bago magtanghalian. Nang palitan namin ang mga pasas ng sariwang blueberries, hindi lang gumaan ang kanyang pakiramdam, naging mas maayos din ang kanyang pagtulog at naging masigla ang kanyang isipan. Kaya sa susunod na mag-grocery ka, lakpasan na ang aisle ng mga tuyong prutas at pumunta diretso sa mga sariwang ani. Mas mainam na merienda ang isang sariwang berry kaysa sa isang dakot na asukal na magnanakaw ng iyong lakas. 4 na prutas na magliligtas sa iyong kalusugan. 3 bahagi, unang bilang. Blueberries, ang tagapangalaga ng iyong isipan. Sa mundo ng kalusugan, ang blueberries ay tila maliliit na asul na hiyas na may dalang himala. Para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang pinakamalaking takot natin ay ang unti-unting paglaho ng ating alaala at ang banta ng Alzheimer-ES disease. Ang blueberries ay punong-puno ng tinatawag na anthocyanins. Ito ay mga natural na compound na may kakayahang tumawid sa blood-brain barrier upang direktang protektahan ang iyong mga brain cells. Bakit ito napakahalaga sa ating pagtanda? Sa loob ng maraming dekada, ang ating utak ay naiipon ang tinatawag na oxidative stress. Ito ay parang kalawang na unti-unting sumisira sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang blueberries ang nagsisilbing panlaban sa kalawang na ito. Kapag kulang ang proteksyon ng iyong utak, mapapansin mo ang mga sintomas gaya ng madalas na pagkalimot sa kung nasaan ang iyong mga susi o ang hirap sa pag-alala sa pangalan ng isang lumang kaibigan. Ang mga siyentipikong pag-aaral ay nagpapatunay na ang mga senior na regular na kumakain ng blueberries ay may mas matalas na isipan at mas mababang panganib ng paghina ng utak. Pakiusap, gawin itong bahagi ng iyong buhay. Simulan ang pagkain ng kalahating tasa ng blueberries bawat umaga. Maaari mo itong ihalo sa iyong oatmeal o kainin ng sariwa. Ito ang pinakamabuting insurance para sa iyong utak na maaari mong mabili sa grocery store. Mas mabuting makuha ang sustansyang ito mula sa tunay na prutas kaysa sa mga mamahaling supplement na hindi natin sigurado ang nilalaman. Naalala ko ang aking pasyenteng si Sarah. Siya ay 68 taong gulang na noon at madalas magreklamo na tila lagi siyang nalilito o nasa ilalim ng isang ulap. Nagsimula siyang kumain ng blueberries araw-araw bilang bahagi ng kanyang almusal. Pagkalipas ng ilang buwan, masigla niyang ikinuwento sa akin na mas madali na para sa kanya ang tapusin ang kanyang paboritong crossword puzzle at mas gising ang kanyang pakiramdam sa umaga. Ang blueberries ay hindi lang pagkain, ito ay proteksyon para sa iyong pagkatao. Magkomento ng blue kung mahal mo ang iyong blueberries at ang iyong katalinuhan. 4 bahagi, 2 bilang, mansanas, ang bayani para sa iyong puso at tiyan. Lahat tayo ay pamilyar sa kasabihang, ang isang mansanas bawat araw ay naglalayo sa iyo sa doktor. Ngunit alam mo ba ang siyensya sa likod nito? Ang mansanas ay mayaman sa isang uri ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin na ito ay parang isang mahiwagang walis sa loob ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga arterya ay nagiging mas matigas at ang ating kolesterol ay madaling tumataas. Ang pectin sa mansanas ay dumidikit sa masamang LDL cholesterol sa iyong bituka at inilalabas ito bago pa man ito makapasok sa iyong dugo. Bukod dito, ang ating digestive tract ay bumabagal din sa ating pagtanda na nagiging sanhi ng madalas na pagtitibi o constipation. Ang fiber mula sa mansanas ang nagpapanatili ng ayos sa iyong pagdumi. Kung nararamdaman mo ang bigat sa iyong dibdib o ang hirap sa pagpunta sa banyo, maaaring ito na ang senyales na kailangan mo ng mansanas. Ang mga pananaliksik sa cardiology ay nagpapakita na ang regular na pagkain ng mansanas ay nagpapababa ng panganib ng stroke at sakit sa puso sa mga nakatatanda. Kaya naman, huwag kalimutang bumili ng mansanas sa susunod mong pag-alis.
Siguraduhin kainin ito kasama ang balat dahil nandoon ang karamihan ng mga antioxidants at fiber. Ang mansanas ang pinakamadali at pinakamurang paraan upang pangalagaan ang iyong puso nang hindi umaasa lamang sa mga tableta. Isang halimbawa ay ang aking pasyenteng si Henry. Palaging mataas ang kanyang cholesterol at hirap siyang baguhin ang kanyang diet. Pinayuhan ko siyang kumain ng isang mansanas bawat hapon sa halip ng mga sitsirya. Sa kanyang susunod na check-up, laking gulat namin na bumaba ang kanyang bad cholesterol nang hindi dinadagdagan ang kanyang dosis ng gamot. Ang mansanas ay isang simpleng solusyon na may malaking epekto sa iyong mahabang buhay. Kaya naman, kumagat na sa isang sariwang mansanas ngayon para sa mas malakas na puso bukas. Ikatlong bilang, abokado, ang panggatong para sa iyong mga kasukasuan at paningin. Sa ating pagtanda, marami sa atin ang natatakot sa salitang taba or fats. Ngunit ang abokado ay isang espesyal na prutas na nagtataglay ng tinatawag nating monounsaturated fats. Ito ang uri ng taba na kailangan ng iyong katawan sa edad na 60 pataas. Ang abokado ay hindi lamang pagkain. Ito ay nagsisilbing pampadulas sa iyong mga naninigas na kasukasuan at proteksyon para sa iyong lumalabo na paningin. Bakit ito naging napakahalaga para sa atin? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga cartilage o ang cushion sa ating mga joints ay unti-unting nauubos na nagiging sanhi ng arthritis. Ang mga sustansya sa abokado, kasama ang vitamin K, ay tumutulong upang mapanatiling matibay ang iyong mga buto at mabawasan ang pamamaga. Bukod dito, ang abokado ay mayaman sa lutein. Ang lutein ay isang antioxidant na parang panloob na salamin na humaharang sa pinsala sa iyong mga mata, na pumipigil sa macular degeneration o ang paglabo ng gitnang bahagi ng iyong paningin na karaniwan sa mga senior. Napapansin mo ba na tila mas mahirap nang bumangon sa umaga dahil sa sakit ng iyong mga tuhod? O kaya ay tila mas mabilis mapagod ang iyong mga mata kapag nagbabasa? Yan ang mga senyales na ang iyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming healthy fats at bitamina. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga kilalang unibersidad sa Amerika, ang mga nakatatanda na may sapat na healthy fats sa kanilang diet ay may mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng bali sa buto at mas malinaw na paningin sa kanilang pagtanda. Pakiusap, huwag matakot sa abokado. Simulan ang paglalagay ng ilang hiwa nito sa iyong whole grain toast tuwing umaga. Ito ay isang masustansyang panggatong para sa iyong mahabang buhay. Ang abokado ay isang natural na paraan upang makuha ang bitamina K at A na kailangan ng iyong balat at buto. Naalala ko ang aking pasyenteng si Mrs. Johnson. Siya ay mahilig maglakad sa umaga, ngunit unti-unti siyang tumigil dahil sa sakit ng kanyang mga balakang. Matapos naming isama ang abokado sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, hindi lamang nabawasan ang kanyang pananakit, naging mas malinaw din ang kanyang pakiramdam sa kanyang kapaligiran. Kaya naman, sa susunod mong pagbisita sa palengke, huwag kalimutang kumuha ng isang hinog na abokado. Ito ay maliit na hakbang para sa mas matibay na bukas. Ika-4 na bilang, papaya, ang himala para sa iyong pagtunaw at tiyan. Sa paglipas ng panahon, ang ating sistema ng pagtunaw ay hindi na kasing talas ng dati. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng madalas na pagka-bloated, hirap sa pagdumi o ang hindi komportableng acid reflux pagkatapos kumain. Dito pumapasok ang papaya. Ang prutas na ito ay nagtataglay ng isang makapangyarihang enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay parang isang maliit na katulong sa loob ng iyong tiyan na tumutulong sa pagtunaw ng mga protina. Bakit ito mahalaga para sa atin na nasa edad 60? Habang tayo ay tumatanda, ang ating tiyan ay gumagawa ng mas kaunting asido at mga natural na enzyme. Dahil dito, ang mga pagkain gaya ng karne ay mas matagal manatili sa ating bituka na nagiging sanhi ng gas at discomfort. Ang papaya ay tumutulong upang mapabilis ang prosesong ito nang hindi pinahihirapan ang iyong system. Bukod sa pagtunaw, ang papaya ay puno rin ng bitamina A
at C na nagpapalakas ng ating immune system laban sa mga impeksyon. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na tila laging puno ang iyong tiyan kahit maliit lamang ang iyong kinain? O ang mahapding pakiramdam sa iyong lalamunan pagkatapos ng hapunan? Ang mga ito ay sintomas na ang iyong pagtunaw ay nangangailangan ng tulong. Ang mga medikal na pagsusuri ay nagpapatunay na ang papain mula sa papaya ay isa sa pinakamabisang natural na lunas para sa mga problema sa tiyan ng mga senyor. Ang aking payo, kumain ng isang gintong hiwa ng papaya pagkatapos ng iyong hapunan. Ito ay mas mabuti at mas ligtas kaysa sa mga over-the-counter na antacids na madalas nating mabili sa butika. Ang papaya ay isang natural na manggagamot na nagmula sa kalikasan. Isang halimbawa ay ang aking pasyenteng si Mr. Thompson. Palagi siyang umiinom ng mga gamot para sa indigestion tuwing gabi dahil sa hirap siyang matunawan. Pinayuhan ko siyang subukan ang pagkain ng sariwang papaya bilang dessert. Pagkalipas lamang ng 1 linggo, masaya niyang ibinalita na mas maayos na ang kanyang pakiramdam at mas mahimbing na ang kanyang tulog dahil wala na ang hapdi sa kanyang sikmura. Ang papaya ay isang simpleng regalo mula sa kalikasan na nagbibigay ng kaginhawaan sa ating mga senyor. Kaya naman, hayaan mong ang papaya ang maging huling pagkain mo sa gabi para sa isang maginhawang pagtulog at masiglang paggising sa umaga. Salamat sa pagsama sa akin. Tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Ang bawat tamang prutas na pipiliin mo ay regalo para sa iyong masiglang hinaharap. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Alagaan ang iyong sarili, isang subo sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli, manatiling malakas at laging masaya.